Rusi Flash 150X ay isang modernong hyper-underbone na motorsiklo na inilabas noong huling bahagi ng 2024 upang makipagkompetensya sa high-performance 150cc segment sa Pilipinas. Ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang pagbabago para sa Rusi mula sa budget-friendly commuter bikes patungo sa mas technologically advanced models. Ang Flash 150X ay idinisenyo upang tapatan ang mga Japanese models tulad ng Honda Supra GTR 150 at ang Yamaha Sniper 155. Mula nang ilunsad ito, naging mabilis ang iterations o yung pagpapatuloy sa paggawa ng produktong ito hanggang sa maabot nila ang tamang resulta. At ngayon ay nagiging usap-usapin na ng mga enthusiast ang isang V2 Hyper-Underbone at isang V3 na modelo na inaasahan sa unang bahagi ng 2026. Ang X sa Flash 150X ay kumakatawan sa isang pag-upgrade sa teknolohiya ng engine kumpara sa mga naunang modelo ng Rusi. Nagtatampok ito ng 149.6cc single-cylinder DOHC or Dual Overhead Cam 4-valve engine na isang pag-alis mula sa mas simpleng SOHC engine na makikita sa mas lumang mga budget bike. Ito ay liquid-cooled na nagbibigay daan para sa mas mahusay na pamamahala ng init ng makina sa mahabang biyahe o high-performance use. Nilagyan ng Euro 4 fuel injection or FI para sa mas mahusay na fuel efficiency, humigit kumulang 52 km per liter at mas mababang emission. Gumagamit ito ng 6-speed manual gearbox na inilalagay ito bilang kapantay sa mga performance-oriented underbones. Ang bike na ito ay kilala para sa kanyang agresibo, sporty aesthetics na kahawig ng Honda Supra GTR 150 at Yamaha Sniper 155. Sa paglabas nito na may suggested retail price na humigit kumulang 75,000 pesos, nakakuha ito ng mabilis na katanyagan para sa pag-aalok ng mga high-end na feature tulad ng liquid cooling at DOHC sa isang mas mababang presyo kaysa sa mga kakompetensya nitong Japanese bikes. Nakuha ko itong motor na ito mag-iisang buwan na. At dito sa video na ito, i-discuss ko sa inyo yung mga dahilan bakit ginusto ko at talagang bakit gusto ko na bumili ng Rusi brand, no? At hindi Japanese brand. At ngayon nga, binili ko particularly itong Rusi Flash 150X. At syempre ganun din, i-discuss ko dito yung mga pwede pa nilang i-improve na sana ginawa na nila. I-discuss natin dito yon. And then of course, i-discuss din natin dito yung mga bagay na ayaw ko sa kanya na kailangan talaga nilang palitan kasi hindi talaga siya maganda. Magsimula tayo ngayon sa positive aspects ng motorsiklo na ito. Kung papansinin po ninyong mabuti, lahat ng area, lahat ng parts, lahat ng section ng motorsiklo na ito ay talagang pulido at maganda ang pagkakagawa. Mapapansin natin na inasikaso talaga ng Rusi na ayusin lahat yung pagkakagawa ng bawat components, bawat parts, bawat area. Malinis, organisado, maayos at klaro. Every single part. Ang ganda ng pagkakagawa. Pati nga itong chain guard. Ang linis at ang ayos ng pagkakagawa. Ayan o. So, inasikaso talaga ng Rusi lahat. Ang ayos at ang ganda tignan. Pati mo itong plastic na to, ang galing eh. Pati ito. Lahat maayos. Lahat maganda.
At ganun din, nung binuksan ko itong mga takip ng motor na to, napansin ko pati yung mga nasa loob, yung mga nasa ilalim, yung hindi na nakikita ng mata natin. Talagang pinulido nila ang pagkakagawa. Dito ay tinanggal ko yung mga fairing ng motorsiklo para ipakita sa inyo yung makina. At yan nga, tignan ninyo, napakaganda ng pagkakagawa. Hindi kagaya dati yung mga unang naglabas ang mga China bikes noon, particularly na dito sa Rusi. Walang kabuhay-buhay yung design ng makina. Pangit sila tignan noon, pero ngayon ang ganda na talaga. And of course, hindi lang naman yung labas niya ng maganda. For sure, pati yung loob niyan, inayos na rin nila ang pagkakagawa. Lahat ng mga internal components ng engine na ito ay maayos na rin. For example na lang, bakit may tiwala ako sa internal endurance ng technology ng Rusi ngayon. Kasi yan, Rusi din yan. 9 years na yan, hindi pa nabubuksan yan. At hanggang ngayon, ang ganda pa rin ang takbo niya. Wala akong nagiging problema sa motorsiklong ito. So, for sure, kung yan ay nagtatagal, magtatagal din ito. Ang pangalan ng makina nito ay Lonsin KE 150 engine. Ito ay parang kumbaga komopya sa makina ng Honda na K56. At yung Honda K56 ay makikita natin sa Honda RS 150, Honda RS 150R, Honda Supra GTR 150, at saka Honda Winner X. So doon nakikita yung makina na kahalintulad ng makina nitong Lonsin KE 150. Ang ayos yung hindi sila nag-iwan ng parts na pangit tignan dahil lang hindi nakikita. Dito hindi. Kahit na nakatago, talagang inayos nila ang pagkakagawa. Malinis talaga. Ito nga lang, pansinin nyo itong side stand niya. Hindi siya, basta pininturahan lang ng black eh. Meron pa siyang glitters. Ayan, tas ang kinis. Tignan nyo yung center stand niya. Ayan o. Ang ayos ang pagkakagawa. Pulido at maayos, makinis at malinis. Lahat ng area. At itong frame ng motor. Ito, pansinin nyo itong mga to. Maayos lahat. Halimbawa, itong stem steering component niya. No? Ito. Ang ganda ng pagkakagawa niya, ang linis. Sa itsura pa lang mukhang matigas talaga siya at talagang hahawakan niya itong post, itong telescopic post na to, yung mga yan. And then itong mags niya, yan, pulido ang pagkakagawa talaga. Ayan o, ang ganda tignan, masarap sa mata. Hindi mo siya ikahihiya na makakita ng mga tao. Kasi ang ganda ng pagkakagawa talaga. Ayan o. Tignan natin dito sa likod. Ayan o. Ang ganda rin ng pagkakagawa eh o. Ang linis. Malinis, makinis, maayos. I mean, tignan nyo na lang yung pagkakahulman nitong caliper. No? Walang mga nakausli na kung ano yung pinaghulmahan, hindi mo makikita eh. Talagang pinulido nila, inayos nila. Tignan nyo dito sa harapan kung gaano ka-organized. No? So yung rotor, brake rotor, yung sensor, by the way, ito palang sensor na to, hindi to para sa ABS, wala kasing ABS ito. Para yan sa speed, yan ang binabasa ng speedometer. So ito yung cable ng speedometer. Itong brake caliper, ang ganda. Tapos yung orderliness dito, yung pagkakaayos dito, napaka-organisado. Meron siyang ganitong framing na magho-hold dito sa cable na to at saka sa cable na yan. Every single part. Ang ganda, ang ayos. Tapos, ito pa ang isang napansin ko na ang ganda
Itong Rusi, hindi ko kasi maalala exactly kung anong pangalan o tawag sa klase ng pagpe-painting ng sasakyan na kung saan nagbabago-bago yung kulay. Pero kung papansinin ninyo dito, I hope makita ng camera din at makita ninyong lahat. Makikita nyo, this is generally white, yung kulay nito. Pero kung papansinin nyo, pag nagpapalit tayo ng angle, yan may makikita kayong yellowish hue and then bluish hue. So nagta-transition siya from generally white then sa yellow and then sometimes very very light blue. Depende sa angle mo. And then tignan nyo itong upuan. Ang ganda ng curvature. Gustong gusto ko talaga siya. Ayan. Tsaka tamang-tama lang ang pag-upo sa kanya. May kaunting discomfort din kasi alam mo na, may pagka-sporty ng motorsiklo, so ginawa nilang ganyan. Pero kung titignan ninyo yung profile niya, ayan ang ganda at saka ang kinis. Talagang hindi siya basta kung anong tahi lang. Pinulido ng Rusi yung pagkakagawa sa tahi nito. Ayan And of course dito, typically, alam nyo na, start button, pang switch ng ilaw, bali dalawang switch yan, ito, tsaka ito, ayan So ito yung daylight, then ito yung kanyang headlamp. Siyempre ilaw na rin yung tail light dyan. Dito pa lang iilaw na rin yung tail light. And of course dito, yung kanyang turn signal switch, left and right, and meron din siyang emergency light. Ayan. Ipapakita ko sa inyo, didemo ko sa inyo mamaya kung paano ginagawa yan, kung paano siniswitch yan. So, horn, low beam, high beam. And then, so dito yung susian nung para sa upuan, O diba? Kahit nakatago, pulido ang pagkakagawa. Walang pangit na area. Actually meron, pero mamaya papakita ko sa inyo. Ito muna mga magagandang nagustuhan ko. Reason kung bakit ko siya nabili. Bakit ko ginustong bilihin tong motor na to. Ayan Ganda. Ayan. Tail light, kasama na dyan ang brake light. And of course, itong turn signal light. Tingnan natin yung turn signal light sa harapan. Ayan. Ganda By the way, ito yung radiator niya. Again, sinasabi ko, kahit na hindi na sila nakikita generally, ang ganda ng pagkakagawa. So anyway, yan yung kanyang radiator. Liquid cooled kasi itong motor na to. Isa rin sa mga nagustuhan ko sa motor na to, ayan, meron na siyang charging port. So habang umaandar ako, pwede kong i-charge yung power bank, cellphone, GoPro. Ganon din sa mga battery ng drone, pwede ko na siyang i-charge dito. So very portable and convenient. And of course, ayan, may bulsa. Ayan, ganyan kalalim. Nalagayan ng cellphone, power bank, battery ng drone para i-charge dito sa port na to. Pwedeng magkabilaan. Alright. Ang sunod naman nating pagmasdan ngayon ay itong gear shift lever. Isa sa mga ikinatutuwa ko sa mga ganitong klase ng gear shift. Ito kasi ay 1 down and then 5 up. Natutuwa ko sa mga ganito kasi ito yung lever, di ba? And then may mechanism siya na relay na ganito. I-relay dyan and then another relay dito. Yan, bago makarating doon sa engine. So parang natutuwa lang ako na ganyan yung mechanism niya. So anyway, so as usual yung down niya and then yung up. Ayan. And then also, kagaya ng mga sinasabi ko kanina pa, maganda ang pagkakagawa. Pulido. At ikinatutuwa ko talaga itong mga ganitong mga Rusi products.
Okay, panel gauge naman tayo ngayon. Turn on natin siya. Ayan. Alright, so dito, yan ang kanyang speedometer. And then ito yung odometer. Sa ngayon, ang registration niya ay nasa 465.3 kilometers na ang kanyang natakbo. Ito ang kanyang fuel gauge. Ito yung temperature gauge. H means high, L means low. Tapos yung nakapalibot na ganyan, ito po yung kanyang RPM. Umabot siya hanggang 12,000 RPM. Dito naman naka-indicate yung kanyang gear position. Sa ngayon ay nasa neutral siya. And then another thing sa panel gauge na to, hopefully nakikita ninyo itong parang bilog dito na nakadikit kasama rin itong plastic cover na to. Actually ano po yan, sensor po ito. Ayan. Kailangan nating pisilin siya ng matagal para mag-activate siya. Ayan, pag nag-blink na yon, ibig sabihin activated na yan. Kapag pinisil ko siya, i-touch ko lang, nagpapalit siya sa trip. Ito yung trip meter para malaman natin kung gaano kalayo yung binabiyahe natin. And then pag clinic ko uli siya, babalik siya sa odometer. Pag clinic ko siya ng matagal, yan, nagbi-blink na yung kilometers per hour, ano? Pag clinic ko ng maiksi, magko-convert siya sa miles per hour. Magiging ganyan siya, miles per hour. Click natin ng matagal, maglalak na siya dyan. Naka miles per hour na siya. Parang pinaka-lock yung long click. Ngayon, pagka ni-long click ko ulit siya, ready for changes na naman siya. Okay? Click ko ulit ito, trip meter ulit siya, balik ko, odometer ulit. Pag clinic ko na naman ng matagal, ready for change na naman siya from miles per hour to kilometers per hour. Pag clinic ko to, kilometers per hour na siya. And then click ko ng matagal para mag-lock. Ayan, nakalock na siya. Kilometers per hour na. Wala siyang accidental touch. Ayan. Okay? Yan ang isa sa mga magagandang feature nitong digital panel niya. Dati ang panel ng motor na to, Flash 150X, ay itong area na to ay analog. And then dito lang ang digital. Pero ngayon pareho na silang digital. Fully digital na lahat. Bisitahin din natin yung kanyang headlamp. Ayos naman. Maganda rin. Ayan. Yan ang kanyang design. And ngayon ay ipakita natin kung paano yung mga lighting nila. Okay, switch lang natin saglit. Isa sa mga features ng motor na to, kahit naka-on yung ilaw, so naka-off siya, no? Ilagay man natin siya sa daylight or sa headlamp, hindi magte-turn on yan. Yan, so hindi siya naka-turn on. Yan. Pero sa likod, kung pupunta ka sa taillight niya, yan, naka-on yung taillight niya. Para mapailaw yung headlamp, kailangan natin i-turn on yung makina. Sa pagkakataong ito, pakikinggan na rin natin, no, yung tunog ng makina. Magsa-sound test na rin tayo at the same time. Okay? Yan ang kanyang tunog. And then, kung titignan natin yung headlamp, nakailaw na rin siya. Sa ngayon, ang nakailaw sa kanya ay yung kanyang low beam segment. Yung high beam segment nakapatay pa. Para mag high beam tayo, switch natin ito. Si-switch on natin to. Yan. Yan. So, naka high beam na yan. Yan. Okay. Tapos pakinggan nyo na rin yung tunog ng makina. Yan ang tunog ng makina. I-rev natin ng kaunti. Hanggang 6,000 lang tayo kasi break-in pa rin to. Soft break-in ako. Ayokong lumampas sa 6,000 RPM.
Paganahin naman natin ngayon yung kanyang mga turn signals. Pag hinatak natin pakaliwa, makikita nyo nagbiblink doon, indicating na kakaliwa kayo. And then, bago kayo lumipat sa pakanan, i-turn off nyo muna to. And then, saka ninyo itulak para kumanan. And then, i-turn off nyo ulit. Pag gusto nyo gamitin yung kanyang hazard, yan, hazard light, itulak nyo either kaliwa or kanan, kahit saan. So, for example, itulak natin sa kanan. Ayan, so kumakanan na siya. Pag gusto nyo mag-hazard yan, hatakin nyo lang pakaliwa. Ayan. Mag-hazard light na siya. Then, i-off na siya. Same thing, kunwari, kaliwa, and then patulak pa kanan, mag-hazard light siya. And then, off. Pag gusto nyo, isa lang ang ilaw, kunwari kakanan kayo, tulak nyo pa kanan, then patayin nyo. Pagkakaliwa kayo, hatakin nyo pa kaliwa, and then patayin nyo. So, tignan man natin yung ilaw ng turn signals pag naka-on sila. Ang gawin natin yung hazard light na lang para sabay na natin silang nakikita. Okay? Ayan. Punta tayo sa likod. Ay, sa harapan muna. Malapit tayo sa harap. Ayan ang kanyang pag-iilaw sa harapan. Tapos yan, hazard light siya. So, dalawa silang umiilaw. Ayan, punta naman tayo sa likod. Okay. So, ayan naman ang style ng ilaw sa likod. Nagmo-move yung ilaw from inner portion to outer portion. Yung ilaw niya. Ayan. Subukan naman natin yung preno. Okay, hindi ko na siguro kailangan ipakita lahat ng feature ng motor na to. At gaya ng nabanggit ko kanina, pag-uusapan din natin sa video na ito yung mga kailangan nilang i-improve at yung mga bagay na ayaw ko. In this case, siguro pagsamahin na natin yung kailangan i-improve at the same time, ayaw ko rin sa motor na to. Alright, yung una na ayaw ko sa motor na to ay, kung papansin ninyo, yan. Ito yung kamay, kaliwang kamay, no? Ating lahat pagka nagmumotor na tayo gamit itong motorsiklong ito. Malayo yung kinalalagyan ng turn signal switch. So, yan siya, no? Pag gusto kong hatakin pakaliwa, yan ang ginagawa ng kamay ko. Yan. So, switch ko siya pakaliwa. And then, papatayin ko siya. And then pag itutulak ko siya, ganyan, then tutulak. Malaking abala yan, lalo na kung nakapisil ka sa clutch. Pag nakapisil ka sa clutch, ang hirap hindi mo maabot agad. Lalo na kung pahatak na bibitawan mo bahagya yung clutch. So may possibility na bigla na lang aandar yung motor. Ayan katulad dyan, pag gumanito ako, pansinin niyo yung clutch. Ayan na siya. Hindi, kailangan pinipisilin ko siyang mabuti. Mahirap na ganyan ang posisyon ng kamay mo tapos nakapisil ka sa clutch. Maling-mali yung posisyon nitong switch ng turn signal. Ang layo masyado ng binabiyahe ng kamay. Pangalawa na hindi maganda dito is basically talaga mali ang posisyon ng horn at saka ng turn signal. Dapat yung turn signal nandito at yung horn ang nandyan. Ang nangyayari kasi kuminsan sa pagkilos natin na maipunta yung kamay dito, there are times na napipisil itong horn. So, accidentally napipisil siyang ganyan. So, napipisil siyang gano'n. Ang nangyayari, bumubusina siya. Minsan, prolonged yung busina, hindi mo mabitawan agad. Akala to rin ng mga ibang drivers, lalo na yung mga kapwa mo motorcycle riders, mga tricycle drivers, binubusina mo sila. Meron nga yung one time nasita ako ng isang tricycle driver. Kasi nga pag ganun ko, pag nakakaliwa. Nakaswitch siya sa kaliwa. Nung pakaliwa na ako sa crossing, pag ganun ko, napindot ko yung horn. Nataong may kasabay akong
tricycle sa kanang bahagi. So silitan niya ako, sabi niya busina ka ng busina kasi ilang beses tumunog to eh. Sabi niya busina ka ng busina, paliparin mo yung motor mo. E di hinintuan ko siya, pero hindi para awayin siya, kundi para magpaliwanag sa kanya at sabi ko, sir, yun kasing location ng turn signal ko tsaka ng busina ko, mali ang posisyon nila na pag gumanon ako napipisil ko. Naipaliwanag ko talaga sa kanya yun. Kaya sabi niya, ay ganun ba? Pasensya na. Kala ko binubusinaan mo ako. So yun ang sabi niya sa akin. So hopefully, no, Rusi, pagpalitin niyo yung posisyon nito. Huwag niyong gayahin niyo sa Honda. Pangit din kasi sa Honda eh. Ganito rin yung posisyon sa Honda pero if I'm not mistaken sa Suzuki tsaka sa Yamaha, ito nandito at yung horn nasa baba. And then for whatever na magagawa ninyo sa engineering ninyo, gawin ninyong convenient na mapisil ng malapit lang yun binabiyahe ng thumb. Okay? Ayan. So sana nandito ang horn, nandito yung turn signal switch. Okay? So yan ang isa sa dalawa na sa mga ayaw ko sa motor na to. Yung pangatlong ayaw ko sa motor na to ay itong fuel gauge. Mapapansin nyo merong tatlong bars. Sa ngayon ang naka-indicate sa kanya full tank siya, no? Pero sa totoo lang hindi na full tank yan. Hindi accurate yan kasi itong mahabang bar na to, yan ang nag-i-indicate na basically full tank yung fuel mo. Pero hindi talaga full yung fuel tank mo, nasa half lang. Katulad ngayon, yung fuel tank ko ay kalahati lang ang laman pero ang ini-indicate niya full. So kailan mawawala yung bar na nag-i-indicate ng full? Kapag yung gas mo ay malapit ng maubos, nang matitira na lang itong dalawang bar. Pag nandito ka na lang sa dalawang bar na to, yan na lang ang natitira. Ibig sabihin yan, kokonti na yung fuel mo, hindi siya half, konti na lang. At pag ito na lang ang natira, yung red na lang na yan, critical ka na. Parang ito ang ini-indicate nito, nasa reserve ka na lang, naka-reserve ka siguro 1 liter yung reserve mo, ganun. So kailangan mo na magpakarga, meron ka pang 1 liter para magpakarga ng gas. Pag ito na lang, ang red na lang ang natira, critical ka na. Siguro yung pinaka-critical niyan, baka nagbiblink yung red na yan. Hindi ko pa naman nasubukan. Nasubukan ko lang yung nag-red lang siya, pero hindi ko pa nakita na nag-blink siya. Okay? Sana sa Rusi, palitan din nila to. Gawin nilang mas maraming bars para may indication talaga na nalalaman mo kung nasa na yung liquid sa loob ng tangke ng gasolinahan mo. Ganun sana nangyayari dyan. Everything else dito okay na. Hopefully lang sana Rusi, nilagyan nyo din ng relo. Kasi sayang tong space na to, itong area na to. Sana may relo dyan sa part na yan. Okay? Yun lang naman, konting request. Yung next na ayaw ko na balikan natin sa turn signal switch. Ayan. Kunwari, kakaliwa ako. Switch natin sa kaliwa. Ayan. Nag-i-indicate na akong kakaliwa ako. Pag usually yan, gagamitin mo sa overtaking, di ba? Hatakin mo pa kaliwa. Ngayon, pag babalik ka sa kanan, itutulak mo, di ba? Yun ang automatic tendency mo, itulak mo siya eh. Dito sa Rusi na ito, pag tinulak mo, yan ang nangyayari. Nag-hazard siya. Ang mangyayari dyan do, kunwari overtake ka, naghatak ka pa kaliwa, kailangan patayin mo muna bago ka mag-switch pa kanan. And vice versa. Kunwari kumakanan ka at kakaliwa ka, kailangan patayin mo muna bago ka kumaliwa. No? Ganun ang nangyayari. Ulitin natin. Kunwari kakanan ka, hindi mo pwedeng hatakin agad pakaliwa yan. Pag hinatag mo pakaliwa yan, ang mangyayari ganyan, nag-hazard siya. Kailangan patayin mo muna. Hindi kagaya sa ibang Rusi motorcycle, kagaya ng tricycle ko. Meron kasi akong tricycle na ang motor niya ay Rusi din. Yung Rusi TC Macho 125cc. Pag gusto mong mag-hazard, merong switch dito. Nandito yung switch ng hazard. Dito sa kabila, purely turn lang, turn left and turn right, hindi hazard. Nandito sa kabila. So sana sa motor na to, ewan ko, ang ganda na ng motor, na-improve na ninyo, pero bakit ninyo tinanggal yung feature na yon na nandito sa kabila yung switch ng hazard? Para sana ito, mas convenient na ganyanin mo lang, no? Kaliwat kanan lang, kaliwat kanan, ganyan. Hindi na yung kakaliwa ka, patayin mo muna bago ka kakanan. So mali, no? Sana nandito, okay? Kailangan yung i-improve yan. And finally, yung pinaka-ayaw ko sa lahat sa motor na ito. Yan.
Rusi, pwede na kayong mag-hire ng isang professional artist para ayusin yung logo na yan. Okay? Harap-harapan ko nang sasabihin, pangit talaga. Kasi, tingnan ninyo, everything else about the motorcycle, napakaganda. Everything. No? Wala ka nang mapupulaan sa motor na to. Everything is beautiful. Pero pagdating dito, yan ang sumisira sa ganda ng motor nyo. Okay, yung logo na yan. And then yung emblem na ito. Tapos nilagyan nyo pa ng ganito. No? I mean, look, tignan nyo yung comparison na. Pagdating dito sa FI, Euro 4, Flash, 150X, water-cooled, 4-valve, DOHC, at saka yung nakalagay dito na 150X at saka 6-speed. Everything, yung mga decals na yan, ang gaganda nila. Okay? Ang ganda, very complementary sa ganda ng motor. Ito ang sumira. Yan. Yang pagkakalagay ng Rusi dyan. Yang emblem na yan. At saka yan. Ang pangit talaga. Ayusin nyo yun. Rusi, isa akong professional artist. Baka naman gusto nyong gawaan ko kayo ng design. Pero not for free, of course. Okay? So, ayusin natin to. Para tuluyan ang naging talagang napakaganda ng motor nyo. I mean, look. Yung nakalagay dito, na Rusi. Ito, this is perfect. Maganda to, pero ito pangit. Lalo na to. Okay? Palitan nyo yan. Para tayong nangyari kasi dito parang nagmumotor kami, nakita ka nagtitinda ng sticker sa kalye. Bumili ka, tapos nilagay mo dito. Parang ganun ang nangyari dyan eh. Wala, it's not complimentary. It destroys the beauty of the whole thing. Okay, so hopefully, Rusi, medyo gastos yan ng kaunti yung paggawa nyo ng logo. Okay, ayusin na ninyo to. So kagaya ni sinabi ko, professional artist ako. Pwede kayong magpagawa ng logo sa akin. Yan na lang. Everything else about the motorcycle is really, really beautiful. Ang ganda niya. Okay guys, so pag-usapan naman natin ngayon ng drivability ng motor na to. Una, gusto ko munang ipakita sa inyo yung feature ng motor na to, na kapag nakalagay sa gear ang position, hindi siya mag-i-start. Mag-i-start lang siya kung either pisilin mo yung clutch, okay, or yung isa namang paraan, yan, ilagay mo muna sa neutral. Yan, so pag neutral na, kahit hindi ka nakapisil sa clutch, pwede mo siyang i-start. Ayan. Okay, so mag-drive tayo ngayon. Mag-drive around tayo at makita nyo ang drivability ng motor na to. And kagaya ng sabi ko, hindi ko to i-hard brake in, soft brake in lang. So siguro magbababad lang ako sa 4,000 RPM pataas. Hanggang dyan lang tayo. Hindi tayo abot ng 6,000. And ang speed ko siguro, mga top speed nito hanggang 60 lang ang gagawin kong top speed sa mga areas na maluluwag. Alright, so let's start. Okay. Ayan, nasa 6 gear na tayo. So 55 kilometers per hour at 4,000 RPM. So hanggang dyan lang ako dahil break-in period pa tayo. By the way, ito palang motor na to, ayaw niya ng low RPM na umaandar. Makakarinig kayo ng engine knock.
Okay, ayaw niya nang umaandar ka sa 2,000 RPM or even 3,000 RPM. Kailangan lagi kang nasa 4,000 RPM pataas. Ayaw niya ng low RPM na umaandar. Okay, ipapakita ko sa inyo ang gear shifting. Pag gagamit ako ng hanggang 4,000 to 5,000 RPM lang, doon lang ako magbababad sa pagpapalit ng gears. Ipapakita ko to sa inyo ngayon. Let's go! Ayan, hanggang makaabot ako ng 60 kilometers per hour. Ayan, so 60 na. So ayan ang gear shifting ko, na pag umaabot lang ako ng 4,000 to less than 5,000 RPM. Okay? Braking naman tayo ngayon. Pag nakaabot na ako ng 60 kilometers per hour, gagamitin natin ng brakes. Una ay rear brake muna, and then another reaching 60 kilometers per hour, front brake naman, and then another reaching 60 kilometers per hour, both brakes. Okay, let's go. Rear brakes. Okay, so yun ang rear brake. Next ay front brake. Okay, yan ang front brake. Brake test using both brakes. Let's go. Pagdating natin ng 60 kilometers per hour, magpepreno tayo using both brakes. Okay, so yun siya. Okay, so let's walk around the motorcycle one last time and pagmasdan yung mabuti, yung ganda at pagkapulido ng pagkakagawa. Everything, lahat ng kasuluk-sulukan ng motor na to speaks of beauty and perfection. Ano yung design na yan? Diba? Tapos ito, I like the way how this is done. Itong area na to. Yan. Ang ganda talaga. Perfection. Perfect talaga siya. And also, nanood ako ng mga ibang videos tungkol dito sa motorsiklong ito. Nakita ko na high-powered siya. Kaya niyang humabol sa Raider at saka sa Sniper. So everything else dito sa motor na to, Rusi, congratulations. You created a really, really wonderful, beautiful bike. Okay? As in, ako personally love na love ko itong bike na to. So hopefully in 6 months time, gagawa ko ng bagong review sa motorsiklong ito. To update you guys sa kumusta na ba yung motor in 6 months time. Sa ngayon, nasa break-in stage pa siya. Wala pang ORCR to. Alright, so antayin na lang ninyo yung next na video tungkol dito. Bye!